Sari-sari ang manifestasyon ng mga kaluluwang nais magparamdam. Pinakamadalas na siguro ang pagpapagalaw sa mga inanimate objects o pagpaparinig ng mga kilos o galaw. Madalas na ring mangyari ang sightings na tinatawag. Ngunit ang naganap kay Edna ay isang pambihirang manifestasyon na ngayon ko lang narinig. Heto ang kanyang kasaysayan. Dito sa bukid, radyo ang pangunahin naming libangan. Yun lang kasi ang pwede. Hindi pa naaabot ng kuryente ang aming bayan. 2 baterya lang, ayos na. Mula umaga hanggang gabi, pero may nakabukas ang radyo. Balita sa umaga, musika sa hapon, balita uli sa gabi, hanggang sa papatay namin ito, bandang alas 8 kung saan oras na para matulog. Maaga ang gabi sa bukid, pero mabilis din ang pagdating ng umaga. Alas 4 lang, gising na ako para ipaghanda ng babauning pagkain ng aking asawa bago pumalaot sa ilog para mangisda. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan dito sa amin. Sa tuwing umaalis ang aking asawa, kami lang ng 3 kong anak ang naiiwan sa aming kubo. 5 taon ang panganay ko. Sinunda ng 3 taon kong nag-iisang babae at ang bunso ay 2 taon. Buntis uli ako noon nang maganap ang karanasang ito. Magpipitong buwan ang tiyan ko. Regular lang ang araw naming magpapamilya. Nagtatahip ako ng bigas habang nakikinig ng radyo. At pinapanood sa di kalayuan ang mga naglalaro kong anak sa lilim ng puno ng kamatsili. Layo-layo ang mga kabubo dito sa kabukiran. Masukal ang paligid. Puno, talahiban at kung ano-ano pang halaman ang matatagpuan. Naglipa na din ang mga ahas at bayaw, kaya hindi ko gaanong pinalalayo ang mga bata. Sa tuwing sumasapit ang hapon, hinihintay ko na lang dumating si Mario. Dala niya ang panghapunan namin, kaya kanin pa lang ang nailuluto ko at nilagang kamatis at sitaw na mula sa aking taniman. Umaasa kami na sa hapong iyon, makakapag-uwi ng burase, isang uri ng isdang ilog na malalaki at hito ang aking asawa. Mga sobra sa kanyang huli dahil ang karamihan ay pinagbibili niya upang maipangtusto sa iba pa naming pangangailangan. Habang naghihintay sa kubo, nakikinig ako ng musika sa radyo. Nakaugalian na namin ang makinig ng radyo. Yung pangalawa kong nag-iisang babae, nakahiligan ng pagkanta. Tandang-tanda ko, sinasabayan pa niya yung awitin sa radyo nang maglang maputol ang awit. Napalitan ng drama ang pakikinig namin ng musika. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako, ang sabi ng tinig ng isang babae sa radyo. Normal sa mga radyo ang mga nasasagap na ibang istasyon, lalo't kapag maluwag ang pihitan. Naisip ko noon na baka nahipan lang ng hangin ang pihitan at nakasagap ng ibang istasyon ang radyo. Nilapitan ko yun sa pakiusap ng aking anak. At pinihit ko papunta sa istasyon ng kantahan. Tuloy ang aming ligay. Pero makalipas uli ang ilang minuto, nagbago na naman ang istasyon sa radyo. Bumalik na naman doon sa drama. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ang sigaw ng babae sa radyo. Pagod na pagod ang tinig niya, para siyang hinahabol. Muli akong tumayo at nilapitan ng radyo. Pinihit ko ulit bumalik sa kantahan. Tamang-tama naman, natanaw na namin parating si Mario. Tuwang-tuwa ang asawa ko, tanda na marami siyang naging huli. Nawala na sa atensyon ko ang radyo. Sama-sama namin siyang sinalubong para bisitahin ang mga sapalasalubong niyang huli. Naging masarap ang hapunan namin ng gabing iyon. Alas 8 ng gabi, nakahiga na kami sa papag. Tulog na ang mga bata. Patay na rin ang radyo. Laganap ang katahimikan sa gabi. Liban sa mga kuliglig at pagkokak ng mga palaka. Saglit kami nakapag-usap ni Mario. Kinumusta niya ang dinadala ko. Hinadkan pa nga niya ang tiyan ko. Sabi niya, sana raw babae ang isilang ko. Sang-ayon naman ako sa kahilingan niya. Sabi ko, pagkapanganak ko, magpapatali na ako para hindi na madagdagan ng aming supling. Tumango naman siya at saka kami nakatulog. Normal sa buntis ang palaihi. Alas 12 ng hating gabi, naalimpungatan ako. Puno na naman ang pantog ko at kailangang umihi.
Pupungas-pungas pa ako noong bumangon. Paglakad ko patungong Batanglan, nagulat ako nang biglang tumunog ang radyo. Huwag! Huwag! Ang sabi ng tinig ng isang babae sa radyo. Nagsisisigaw na naman. Takot na takot. Napailing ako. Hindi pa rin ba tapos yung dramang iyon na kaninang hapon ko pa naririnig? O baka naman replay? Isa pang ipinagtataka ko ay kung bakit biglang nabuksan yung radyo. O baka naman noon tulog na ako'y bumangon si Mario at binuksan na iyon para makatulog ito. Nilapitan ko ang radyo na nakapatong sa mesa. Pinatay ko iyon. Nagtungo na ako sa bataran at ihing-ihi na nga ako. Matapos kong umihi, muli na namang tumunog ang radyo. Huwag, maawa ka. Huwag, ang sigaw ng nagmamakaawang babae. Medyo kinilabutan ako kasi nakakapangilabo talaga yung sigaw ng babae habang nagmamakaawa. Parang totoong totoo. Nilapitan ko yung radyo. Pinalay ko uli iyon. Binisita ko pa yung switch. Baka ako sira na, kaya bigla na lang nabubuksan. Pagkalapag ko ng radyo sa mesa, natulog na uli ako. 4:00 na uli ako nagising para ipaghanda ng baon ng aking asawa na naghahanda na ulit sa isa na namang araw ng pangangisda sa tabang. Kinatanghalian, habang nagsisiga ako ng bahay sa lutuan, muli na namang naputol ang pakikinig ko ng musika sa radyo nang sumingit na naman ang isang drama. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Sabi ng tinig ulit ng isang babae. Mas mahina na ang kanyang tinig pero nakakapangilabot pa rin. Naisip ko, iisa ang tinig na iyon. Yung kahapon at kagabing narinig ko, ganoon pa rin. Noon ko napagtanto na para yatang may kakaiba ng nagaganap na hindi na normal itong nangyayari. Nilapitan ko ang radyo sa mesa. Tuloy ang pagtangis ng tinig ng isang babae mula sa radyo. Tulungan mo ako, tulong. Nagmamakaawa siya. Pagkakaang tinig, maingay ang paligid. Sa pagkakataong iyon, hindi ko pinatay ang radyo. Bagkus nakinig ako ng taimtim. Hanggang sa tumigil ang tinig ng babae. At iyon ay napalitan ng isang mahabang paghinga. Paghinga na nauwi sa impit na pag-ungol. Kinilabutan talaga ako. Habang taimtim ako nakikinig sa radyo, naramdaman kong may humahatak sa laylayan ng palda ko. Nanay, nanay, ang sabi ng anak ko habang hinahatak ang palda ko, tanda na nagpapapansin ito. Pero hindi ko pinansin ang aking anak. Sandali lang, Joey, sabi ko. Narinig kong umiiyak ang bunso ko. Sa isip-isip ko, nag-aaway na naman siguro at magsusumbong ang babae ko. Normal lang sa mga anak ko iyon, kaya hindi ko muna inintindi. Nakahumalingan ko yung narinig kong kakaiba sa radyo. Tulong, tulong. Paulit-ulit na mungkahin ang tinig ng babae. Pahina ang boses niya. Nanay, nanay ang sabi ng anak ko, habang hinahatak pa rin ang laylayan ng palda ko. Sinubukan kong ilipat yung radyo sa ibang istasyon, pero hindi nagbago ang lumalabas sa speaker. Tinig pa rin ng isang babaeng humihingi ng tulong. Dito na ako tuluyang natakot. Nanay, nanay, patuloy na pangulit ng anak kong babae. Iyak pa rin ang iyak ang bunso ko. Sa wakas ay pinansin ko si Joey. May iniabot siya sa akin. Nang kunin ko iyon, laking gulat ko. Ang baterya ng radyo. Hawak ng anak ko ang baterya ng radyo, pero tuloy sa pag-andar nito. Tulong, tulong, paulit-ulit ang tinig ng babae. Dinampot ko ang radyo. Binuksan ko yung lalagyan ng baterya. Diyos ko, wala nga ang baterya, pero patuloy ang pagtunog niyon. Sa takot ko nabitiwan ko ang radyo. Bumagsak yun sa sahig at nawasak, at sakalang tumigil yung tinig ng babae. Napayak ako sa takot. Niyakap ko agad ang aking anak. Kinahaponan, humahango si Mari pabalik sa kubo namin. Hindi rin ako makapaghantay na ikwento sa kanya ang naranasan ko patungkol sa radyo. Pero nung mag-abot kami ni Mario, inunahan niya ako sa pagkukwento. May bangkay na natagpuan. Ilang metro ang layo dito sa atin. Diyos ko, ang naiusal ko. Babae ang bangkay, ginahasa at pinatay. Biglang rumisto sa alaala ko yung paghingi ng tulong mula sa radyo. Yung paulit-ulit na pagsusumamo at pagmamakaawa ng babae. Naiyak na lang ako. Bakit? Ang tanong sa akin ni Mario. Kaya pala. Ang nasabi ko na lang sa kanya. Nakita ni Mario ang wasak na radyo sa ibabaw ng mesa. Anong nangyari? Tanong niya. At noon ko ay sinalaysay sa kanya ang lahat. Makalipas ang ilang araw,
Napag-alam namin 3 araw na pala ang bangkay sa talahibang kinalalagyan nito, ilang metro ang layo sa aming kubo. Noong naganap ang pagmumulto sa radyo, patay na siya noon. Humihingi na lang ng tulong upang matagpuan ang kanyang bangkay na siya ngang nangyari. Napag-alaman ko rin hindi lang pala ako ang nakarinig ng tinig sa radyo, maging isa pang pamilya sa di kalayuan na siyang nakatuklas ng bangkay. Mas malapit sa kanila ang kinalalagyan niyon. Awang-awa kami sa namatay na dalagita. Awang-awa rin kami sa kanilang pamilya na aming pang nakausap. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ko ang aking bunso. Babae ito. Pinangalanan namin siyang Christine. Isinunod namin sa batang babaeng pinaslang na nagmulto sa amin bilang tanda ng pangyayaring naganap.